we introduce complementary feeding or solid food to our babies? Hello, kamusta po kayo? I'm Dr. Jeline, aka your tita Doktora. Sa last video ko, pinag-usapan natin kung kailan pwede na at ready nang mag-solid feeding si baby. Pwede niyo rin po yung balikan. Now, in this video, pag-usapan natin how do we introduce solid feeding to our babies. Pero before that, ano nga ba ang complementary feeding? Again, at around 6 months of age, tumataas na ang energy requirement ng isang baby at hindi na sapat ang breast milk lang or gatas lang as the source of nutrients. Kinakailangan na rin silang simulan ng solid food or complementary feeding kung tawagin. Ang pangangailangan nutritional ng isang sanggol or ng bata ay kinakailangan nating matugunan mga magulang upang maibigay ang sapat at tamang sustansya para sa ating mga anak at gayon din maiwasan ang malnutrition o underweight, stunting, at maging ang overweight or obesity. So here are the guiding principles for complementary feeding para sa ating mga babies. Again, the timely introduction of complementary feeding at around 6 months. And remember mga mommies, ipagpatuloy din ang on-demand breastfeeding up to 2 years old and beyond. Responsive feeding and caregiving. I-practice natin ang pagiging responsive habang nagpapakain tayo sa ating mga anak. Maging mapagpasensya tayo sa pagpapakain kay baby. Sundan natin ang kanilang pace. Encourage them to eat but do not force them as well. Kailangan po maging creative din tayo sa pagpapakain or pagpre-prepare ng food. Magkaroon ng interaction sa ating mga anak. Kausapin sila habang pinapakain at huwag din tayong magkaroon ng sariling distraction katulad ng paggamit ng gadgets habang nagpapakain sa ating anak. Responsive feeding also means we interact in response to the child's hunger and satiety cues. Alamin natin ang mga signs na gutom na or busog na ang ating anak. Safe preparation and storage of food. Ugaliin din po natin ang tamang paghuhugas ng kamay bago maghanda ng pagkain at bago pakainin si baby. Age-appropriate amount. Magsimula sa maliit na amount ng pagkain at dahan-dahang dagdagan ang kanilang kinakain habang sila ay lumalaki. Maaaring magsimula with 2 to 3 teaspoon of food, then gradually increase it to 1/4 cup per meal para sa mga 6 to 8 months old. For babies 9 to 11 months, maaari ka na po mag-prepare ng around 1/2 cup per meal. For children 12 to 23 months, you may prepare 3/4 cup to 1 cup per meal. Dahan-dahan din i-increase ang food consistency ni baby or i-practice natin ang age-appropriate consistency. Dapat ang kanilang pagkain ay mag-evolve galing sa malalambot or soft food to semi-solid to solid food. From puree or mashed food to finger food to family food or table food by the age of 1 year old. Huwag po tayong matakot na mag-progress ng food consistency ng ating mga anak. Dahil kadalasan, kapag sila ay nasanay sa puro puree or mashed food, nagkakaroon ng delay sa pagtanggap ng age-appropriate food consistency and textures. Next is the age-appropriate meal frequency. Habang tumatagal or lumalaki ang bata, dumadami din ang dalas ng pagpapakain. From once to twice a day, to thrice a day, or until 3 meals with 2 snacks at the age of 1 year old. Last to emphasize is the food diversity. Maaari ka munang magsimula ng isang klase ng pagkain at ulitin ito kinabukasan at susunod na araw. Maaari ka ding mag-introduce ng bagong pagkain at least every 3 days. Habang lumalaki ang bata, maigi pong pakainin sila ng iba't ibang klaseng pagkain. Andiyan ang prutas, gulay, karne, dairy, or nuts. Iwasan din po natin ang added sugar sa kanilang pagkain or sa kanilang mga inumin. Gayon din, avoid excess salty food. Ang pagsunod sa mga iilang principles na aking nabanggit ay makakatulong upang maiwasang lumaki ang bata sa pagiging picky eater. At gayon din, magkaroon siya ng sapat na timbang at height. Ayan, hopefully nakatulong ang video na ito in guiding you and your child to start complementary feeding. Follow me for more pedia-related videos and please do share my videos and follow my other social media accounts. Thank you!